Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Malinaw, mga tol. Malinaw po ito. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. O, reward po yan, ha? Buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ito naman ang pahayag ni Senator Bong. Hindi, ano. Pagpatay lang, 1 million. Kapag ka lumaban, sa mga Ninja Cups ang tinukoy niya rito, ha, 2 million. Kapag ka buhay, 500,000. Pero tinatanggi siyempre ni Senator Bongo. Noong October 12, 2024, kaugnay sa reward system. Wala pong reward system. Yung reward system na wala na pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong. Kasi Kanino kayo naniniwala ngayon, mga tol? Kay Bongo o kay Bongo? Senator Bongo versus Senator Bongo. Ang tanong, kanino kayo naniniwala, mga tol? Yun, magandang araw po sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay February 15, 2026 at pag-usapan po natin patuloy ito pong kinakaharap ngayon na problema ni Senator Bongo. Ito po ay kaugnay sa pagbanggit na po sa kanyang pangalan bilang kasama sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para po sa kasong crimes against humanity. Lumabas po ang balita po na ito yesterday at kasama po ang 7 iba pa, sila po ay formal ng pinangalanan ng ICC bilang co-perpetrator. Sino-sino po ba ang mga kasama nito pong si Senator Bongo? Nandiyan siyempre ang nagtatago ng senador na si Ronald De La Rosa, ang mga dating PNP chief na sina Oscar Albayalde, ang namayapang si Camilo Cascolan, at si Vicente Danao. Kasama rin po ang mga dating hepe ng NBI na si Dante Giran at saka si PIDEA Director Isidro La Peña at ang dating Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre II. Pero ang malaking katanungan sa atin ngayon, mga tol, ay ano ang susunod na hakbang nito pong si Senator Bongo? Yan po yung pagkwentuhan natin sa oras po na ito. Ano? Siya po ba sa tingin ninyo ay magpapatuloy pa rin sa kanyang trabaho bilang senador, magpapakita sa sesyon sa Senado at hindi po ba niya gagayahin ito pong si dating senador o si Senador Ronald De La Rosa na sa kasalukuyan ay nagtatago po. Pero mukhang sa pahayag naman ni Senator Bongo ay hindi naman po mangyayari yan, ano? Kasi sinasabi niya po dito sa kanyang naging statement kahapon bilang tugon sa pagbanggit sa kanyang pangalan ng ICC bilang co-perpetrators ay ang mga sumusunod. Sabi po niya, basahin ko lamang po muli yung kanyang statement given yesterday, February 14, 2026. I have recently been made aware of the allegation referenced in the redacted version of the document containing the charges issued by the International Criminal Court from the Office of the Prosecutor on February 13, 2026, in which my name has been identified as an alleged co-perpetrator. I dispute these allegations, which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation to the reality of my roles and responsibilities during my service as a Special Assistant to the President from June 2016 to October 2018, as well as Executive Assistant to the Mayor of Davao City from 1998 to 2016. Let me be clear, at no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. It is also inaccurate to claim that I was chief of the presidential management staff then, since at no point in time did that responsibility fall under mine. Alam ng aking mga kababayan
na ginawa ko lang ang aking trabaho na naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos upang matulungan ang aking mga kapwa Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Throughout my career, I have upheld the highest standards of integrity, transparency, and dedication to the welfare of our people. I will not allow these baseless accusations to distract me from my responsibilities as duly elected Senator of the Republic. My focus remains steadfastly on serving the Filipino people, particularly the poor and vulnerable. Patuloy kong gagawin ang aking trabaho at magseserbisyo ako ng tapat at may malasakit dahil naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Mga tol, kung papakinggan po natin at uunawain natin, syempre, ang mga sinasabi po na yan, nito pong si Senator Bongo, maliwanag po na magpapatuloy po siya sa kanyang pagganap ng tungkulin bilang senador. Pero, ang malaking katanungan dyan, kung yan po ba ay kanya talagang tototohanin. Malalaman po natin yan sa pagbabalik po ng sesyon ng Senado. No? Kailan po ba babalik ang sesyon ng Senado? Kung natatandaan po ninyo, noong nakaraang pagtatangka, noong nakaraan nagtangka po ito pong minority na mapalitan ang liderato po ng Senado. At doon nakita po natin na may pagkakaisa naman talaga ang mga minority. Kaso lamang, hindi po nagpakita ito pong si Senator Bato de la Rosa, kaya po hindi sila nagtagumpay. No? Ano ngayon ang magiging implikasyon ng mga pangyayari na yan? Nagpapatuloy pa rin kasi yung pagnanais ng minority na maagaw ang leadership sa Senado. Kaya kung sakasakali, nagagayahin po nitong si Senator Bongo, ito pong si Senator Ronald de la Rosa, dalawa na po silang mababawas physically diyan po sa Senado. At kung magkakaroon po ng pagpapalit, kinakailangan po ng kanilang physical presence sapagkat hindi sila pwedeng bumoto para po sa leadership ng Senado kung sila po'y wala mismo sa sesyon ng Senado. Kaya tingin ko, iyan ang ilan sa mga konsiderasyon na titingnan dito ni Senator Bongo. No, kailangan nilang maagaw yung leadership. Otherwise, patuloy na mangyayari na yung mga gusto po nila diyan sa Senado bilang minority ay hindi po mangyayari sapagkat alam naman natin na sa bawat pagkilos sa Senado, numero po ang pinag-uusapan. Kung sino po ang mas marami, kadalasan sila po yung nasusunod. Pero balik po tayo dito po sa tanong, dadalo pa kaya ng sesyon si Senator Bongo? Malalaman po natin yan bukas sa pagbabalik po ng sesyon ng Senado. Kasi kung si Senator Ronald de la Rosa naging obvious noong November 11, 2025 sa pagbabalik ng sesyon ng Senado after a break, hindi na po ito nagpakita. Tapos nag-break ulit nung holiday noong Disyembre, tapos nag-resume noong January, hindi pa rin po nagpakita. Ito pong si Senator Bato de la Rosa hanggang sa kasalukuyan. Kaya kung ito pong si Senator Bongo ay tutupad po talaga sa kanyang mga sinabi po dito sa kanyang pahayag na patuloy niya lamang gagawin ang kanyang trabaho at magseserbisyo ng tapat at may malasakit dahil naniniwala siya na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos, magpapakita po ito bukas, mga tol. Sa tingin ninyo, magpapakita pa kaya si Senator Bongo bukas o magtatago na po ito tulad po ng ginawa ni Senator Ronald de la Rosa? Ngunit kung susuriin din po natin sa isang banda, itong statement ni Senator Bongo, mariin niya pong itinatanggi na may kinalaman po siya sa akusasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ang malungkot lamang dito mga tol, para sa mga Duterte supporters, mukhang iniiwan na ng mga pinagkatiwalaan ni Rodrigo Duterte itong si Rodrigo Duterte. No? Kasi dati-rati, ito yung mga pahayag ni na Senator Bongo eh. O, puntahan natin yung mga nakita kong pahayag nila. Kanina ko ba nakita yon? Dito yata kay Atty. Wilfredo Garrido. O, ito oh. Diba? Noong May 5, 2019, sabi nitong si Senator Bongo, President Duterte said he is ready to go to jail. Nasa na si Rodrigo Duterte ngayon mga tol? Nakakulong na po sa Hague, Netherlands. Ano ang sinabi ni Senator Bongo nung mga panahong iyon? I told him, I will go with him to jail. That is how much I love the President. Pero kung babalikan natin yung pahayag ni Senator Bongo, mukhang hindi po ganun. Sapagkat hindi niya nga sinabi na hindi totoo ang mga alegasyon kay Rodrigo Duterte. Walang ganun eh. Ang sinabi niya, hindi totoo ang mga akusasyon sa kanya. Hindi na kay Rodrigo Duterte kung hindi sa kanya na mismo. O, nililinis na ngayon ni Senator Bongo yung kanyang kamay sa mga ibinibintang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung ako ang tagahanga ni Rodrigo Duterte, buti na lang hindi. Masasaktan ako para kay Rodrigo Duterte. Sa totoo lang mga tol, kung Duterte supporter ako, kung ako'y Rodrigo Duterte supporter, masasaktan ako sa mga naririnig ko ngayon dito sa mga pinagkatiwalaan ni Rodrigo Duterte. Si Vitaliano Aguirre III, o the second, ganun din ang sinasabi. Wala daw siyang alam kung meron mang katotohanan yung mga extrajudicial killings na yan o tokhang, wala daw siyang kinalaman dyan. O nililinis nila yung kanilang sarili. Pero, never na nilang pinagtanggol si Rodrigo Duterte sa mga latest statement na yan. Diba? Yung latest statement ni Bongo, kahit ulit-ulitin po natin ito mga tol, wala po ditong parte ng statement niya ang nagtatanggol kay Rodrigo Duterte. Hindi nyo po makikita dito sa statement na ito na pinagtanggol niya si Rodrigo Duterte. Ang pinagtanggol niya lang dito kanyang sarili. Malinaw sa kanyang sinasabi dito na walang katotohanan ang mga inaakusa sa kanya in relation sa mga akusasyon kay Rodrigo Duterte. Puntahan naman natin si Senator Bongo, Bato de la Rosa. Noong March 12, 2025, ito po ang sinabi nitong si Bato de la Rosa. I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Hanggang salita lang mga tol. Kismis pa nga lang ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa, hindi na nagpakita. Nagtago na. Maniniwala ka pa ba? Kayong mga Duterte supporter, paniniwalaan nyo pa ba ang dalawa na ito? Si Senator Bongo at si Senator Ronald de la Rosa? Obvious na obvious po ngayon na ayaw po nilang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Tapos meron ako nakitang video, ewan ko, hindi ko pa ito napapanood talaga eh. Pero may mga pagkakataon kasi na yung mga akusasyon ni Rewina Garma dito po kay Bongo, na siya po yung nagko-course ng lahat ng mga directives, ay pinabulaanan po nitong si Bongo. No? Marami pong ito po yung mga papasinungaling ni Bongo. No? Sabi niya, hindi daw po totoo na may reward system. No? Ayan, i-play ko po sa inyo tong mga pagtanggi ni Senator Bongo. Katulad po dito sa balita po na ito, ipakita ko lamang po sa inyo mga tol. Ito. Pakinggan po ninyo yung balita. Senator Bongo, who was special assistant to former President Rodrigo Duterte, denies any involvement in the operations of the police during the previous administration's anti-drug campaign. In a statement, Go says he had no direct or indirect participation in the war on drugs operational requirements. Retired Police Colonel Reyna Garma earlier alleged Go had coordinated with National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo in setting up a system to give police officers cash incentives for every drug suspect in the drug list killed.
According to Go, he also had no hand in the Office of the President's finances since that was not part of his mandate under the previous administration. He also denied the existence of a reward system being implemented before in exchange for anyone's life. Go then calls for an impartial investigation. Naglilinis talaga ng kamay si Senator Bongo. Kasi ito po yung testimony ni Royina Garma sa Quadcom. Kung saan na-implicate ito pong si Bongo. No? Balikan po natin ito. Ito po yun knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and other close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on By the way, bago magkalimutan, si Royina Garma ay ngayon ay nasa kustodiya na po ng International Criminal Court bilang testigo. No? At napakahalaga po ng testimonya ni Royina Garma, lalong-lalo na dito po sa akusasyon kay Senator Bongo. Kasi si Royina Garma ang nagsasabi na lahat ng mga desisyon, direktiba dumadaan kay Bongo bago ito i-implement. Partikular yung tinatawag nilang Davao Model na war on drugs nang ito po ay i-implement into national level during the presidency of Rodrigo Duterte. on drugs during the former On May of 2016, Ito na, I pakinggan po received ninyo, a call balikan po from the natin. then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Yan Tatlo. Kanina nakalimutan ko yan Reward sa pagka may napapatay kaugnay ng war on drugs. Reward sa operational plan at saka reward or refund doon sa operational expenses. Yan po yung pinabubulaanan ni Senator Bongo. Pero syempre, yan ay a matter of defense sa parte ni Senator Bongo. Tingnan natin kung saan hahantong yung katwiran ni Senator Bongo kung yan po ba'y kakatigan ng ICC kinalaunan. Ituloy po natin ang pakikinig kasi dito po babanggitin ni Royina Garma yung di umano'y partisipasyon nito pong si Senator Bongo kaugnay po ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. Initially, I informed the President that I was unaware of any individual with those qualifications as I had not been assigned outside of Davao, nor had I served in a national capacity with the PNP. However, I recalled my upperclassman, Edilberto Leonardo, who was handling the Criminal Investigation Detection Group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. On the same day, a certain individual named Booking contacted me by the phone to request Leonardo's contact details, which I promptly provided. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to Royal Mandaya Hotel for a meeting.
Leonardo informed me that he stayed at the hotel for 3 days, during which the president directed him to organize a task force similar to PAOK-TF. When Leonardo relayed this information and urged me to join the task force, I declined, citing my lack of experience in handling such operations. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed through Bongo Yan. outlining the task force of Yun na yung unang pagbanggit ni Royina Garma. At malakas po itong ebidensya para po sa prosecution kasi meron pong tao na tumitestigo tapos may kaakibat na mga corroborative evidence o karagdagang ebidensya para sa kanyang mga sinasabi. At ito po ay laban kay Senator Bongo. Kaya nga binigyan ng pagkakataon si Royina Garma eh. 'Di ba? Dapat nga arestado na ito sa Pilipinas kung tutuusin eh. Pero pinagbigyan, nakalabas ng bansa kasi nung mga panahong iyon, wala pang warrant of arrest at ngayon, sa kabila ng merong warrant of arrest sa kanya, ang tinutukoy po nating warrant of arrest, kaugnay po ng pagpapatay kay retired General Wesley Barayuga, no, yung naging board member ng PCSO na di umano'y pinapatay ng mga grupo ni Royina Garma diyan po sa Mandaluyong City. Pero hindi na po umabot yung warrant of arrest na yon at mukhang hindi na rin po pinupurso ng ating gobyerno sapagkat so far nasa kustodiya nga ng ICC ito pong si Royina Garma. Pero wag tayo mag-alala doon mga tol sapagkat hindi naman mawawala po yung kaso na yon kay Royina Garma. No, ang tanong na lamang kung kailan matatapos yung kanyang testimonya, yung kanyang pagiging witness sa ICC, and after that, wala nang pakialam sa kanya siguro ang ICC at pwede na siyang ipursu eventually ng ating gobyerno. Pero ang pinakamahalaga ngayon, syempre yung kanyang testimonya na magdidiin. At ito nga po yung mga sinasabi niya dito para po kina Rodrigo Duterte at mga co-perpetrators nito, in particular, ito pong si Senator Bongo. operations which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with the president through Bongo for a photo opportunity. Considering this, I thought it would be prudent also to invite my classmates, Bakay, Vilela, Grijaldo, Tuzon, and Dueñas, to join the courtesy call. Hindi pa nababanggit itong mga pangalan na kanyang sinabi ng ICI, no? Kasi 8 pa lamang. Pero meron po sa huling bahagi ng dokumento ng ICI na yon, doon sa isang page, sa mga pangalan po nila na nakalagay doon, other PNP high government officials, i-check na nga lang natin in particular sa post ni Attorney Conti. Baka magkamali ako sa pagbanggit ito po. Sabi po dito sa huling bahagi, other PNP members and high-ranking government officials. No? Kaya posible, yung mga iba pang mga opisyalis ng ating kapulisan, baka kinalaunan, papangalanan din po ng ICI. At dito sa testimonya na yon ni Royina Garma, malinaw po na sinasangkot niya dito si Senator Bongo. The members of Class 97 and Class 96 of PNPA were accommodated in a separate room at the TPWH office in Panacan, Davao. The president did not enter our room, and I was unaware if he visited. Ngayon, talo na tayo dito. Kasi may mga video noon na kumalat ang interview ni Senator Bongo kung saan nakukumpirma niya na meron talagang reward system. Tapos kinalaunan, tinatanggi niya. Hindi ko makita yung particular na link. Kaya ang nakita ko lamang dito, isang uploaded video ng Kakamping Forever channel. Sige, subscribe na rin natin siya. At nakalagay po dito, Bongo, nagsinungaling. Madepensahan lang si former President Rodrigo Duterte. Uploaded po ito 11 months ago. No? Pakinggan natin ang vlog po na ito. Senator Bongo, makakalimutin o sadyang sinungaling lang talaga? Wala naman siyang sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Ito yung latest
no? Yung after na magsalita si Royina Garma na interview itong si Bongo. Sinungaling. Wala pong reward system. Sinungaling. Disclaimer: no copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for Sabi ni DJ Cans, YouTube Shorts Reward System title. O sige, tingnan natin mamaya. Pero nandito na yon malamang. reaction video purposes only. Hanapin na rin. Senator Christopher Bongo, pinabulaan ang aligasyong reward system ng dating Davao Police Officer na si retired Police Lieutenant Colonel Riena Garma sa House Quadcom hearing noong October 11, 2024 kaugnay sa War on Drug campaign ng nakaraang Administrasyong Duterte. Maganda sana yung specific title, BJ Cans, ano? Pero tuloy natin ang pakikinig po. A. Wala pong reward system. Yung reward system na wala na pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. Pero tila yata nakalimutan o sadyang kinalimutan o sadyang sinungaling lang talaga si Senator Bongo dahil noong September 24, 2019 sa interview sa kanya ng press media, Yun pala, September 24, 2019. 24, 2019 Bongo interview. Yan. Mahirap dito makita pa rin, ano? Pero nandito naman sa vlog na yun. Tuloy na natin ito. kaugnay sa War on Drug campaign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nabanggit niya ang tungkol sa reward system. Ito, panoorin natin ang magkasalungat na pahayag ni Senator Bongo. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Malinaw, mga tol. Malinaw po ito. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Reward po yan, ha? Buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ito naman ang pahayag ni Senator Bongo. Hindi, ano? Pag patay lang, 1 million. Kapag ka lumaban, sa mga Ninja Cups ang tinukoy niya rito, 2 million. Kapag ka buhay, 500,000. Pero tinatanggi siyempre ni Senator Bongo. Noong October 12, 2024, kaugnay sa reward system. Wala pong reward system. Yung reward system na wala na pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. Kanino kayo naniniwala ngayon, mga tol? Kay Bongo o kay Bongo? Senator Bongo versus Senator Bongo. Ang tanong, kanino kayo naniniwala, mga tol? Sinasabi ni Senator Bongo noon, may reward para sa mga Ninja Cups, 1 million pesos pagpatay lang, pagka lumaban at napatay, 2 million pesos, kapag kabuhay, 500,000 pesos. O doon sa isang Senator Bongo na nagsasabi na wala pong reward system. O kanino po kayo naniniwala? Paki-comment nyo na lamang, mga tol, kung kanino kayo naniniwala, kay Senator Bongo o kay Senator Bongo. Hindi, nagpapatawa lang ako, mga tol, ha? Pero malinaw po iyan na meron po talaga kung ang pagbabasihan siya mismong pahayag at saka syempre yung pahayag ni retired Colonel Royina Garma. Hanggang dito na lamang muna, mga tol. Maraming salamat. Abangan natin bukas kung dadalo ba sa sesyon ito pong si Senator Bongo. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.